So what's up mga kalayas, ngayon wala kaming gawa, nagbaklas kami ng makina. Tignan ninyo, tara. At ito na nga ang unang aming makinang ibababa. Habang binabaklas ng kuya ko yung belt, ako naman ay kumuha ng pang-spray kasi kailangan nating sprayan yan bago natin ibaba. At ayun na nga, natanggal na ng kuya ko yung pang-belt. So inantay niya ako habang kinukuha ko yung pang-spray kasi medyo malayo nandoon sa embroidery. At ayun na nga, nakuha ko na yung pang-spray. So in-sprayhan na natin kasi ang iniiwasan natin dito is yung mga fibers. Kailangan wala siyang fibers bago natin siya ibaba kasi may possible na malaglag yung mga fibers at matuluan ng langis. So didikit yun sa flooring at baka cause ito ng aksidente kasi alam niyo naman po ang langis madulas yan, lalo na't meron tayong mga kasamang buntis sa ating pabrika. So iniiwasan natin yung aksidente, kaya bago natin ibaba inisprayhan natin mabuti. Kaya dire-diretso lang ako sa aking pag-i-spray. Sinigurado ko na talagang malinis yung ilalim bago natin siya ibaba. Tayo po ay nag-iingat lang. At syempre, para na rin sa atin yun, hindi lang para sa kanila, para din sa atin. Kasi bawal talagang ibaba yan ng madumi, lalo na sa malalaking company. Talagang bawal yan na tumulo ang langis. So dito, inayos ko muna yung camera kasi nga tumagilid siya. Habang yung kuya ko sa kabila, busy rin. So ayun na nga mga kalayas, natapos na natin yung pag-i-spray at magsisimula na tayo dito ng pagbabaklas ng tornilyo. So, tinabi ko muna yung mga damit at baka malagyan niya ng langis, tayo mapagalitan pa. Kaya, minabuti ng inakyat ko muna sa lamesa yung dalawang bundle. So, dito, inumpisahan ko ng baklasin yung tornilyo. Ito po ay bracket lang. Bracket lang itong aking tinatanggal. Kasi nung dumating kami, or si kuya, nandyan na daw yung bracket na yan. So, hindi na natin ginalaw yan. Tinatanggal ko yan kasi nga pag hindi natin tinanggal yan is hindi natin mahuhugot yung machine para ibaba, no? So diyan sa part na yan is kumuha ko ng allen kasi nga allen yung kailangan. At diyan nga ay hindi pala allen yung kailangan ko. Yung pala is ang kailangan ko diyan is size ng open na 14. So, bumalik ako para maghanap ng 14 na open dun sa dulo kasi nandun yung aming lagayan ng mga gamit para sama-sama kasi mga gamit namin dun para in case na hahanapin namin is madali namin makita yung aming kakailanganin kasi hindi lang naman kami yung mekaniko dyan, may kasama kaming ibang lahi dyan na Cambodia lokal, no? So lahat kami gumagamit ng gamit, so para hindi kami magtanungan pagka kailangan namin yung anumang gamit na kakailanganin namin is madali namin makikita or mahahanap, no? Kaya napunta ako dun sa likod, tinignan ko kung meron tayong size na 14 na open. So hindi natin alam kung meron tayong makikita at dyan medyo natagalan ako. So wala tayong nakitang size 14 na open. So ayun, katala na lang yung ating nakuha. Tinatry natin kung pwede. Pero pagpihit ko sa kanya, napansin ko sumasama yung nuts dun sa loob. Kaya nag-decide ako na wag nang ituloy kasi may possible na mabasag yung ating machine. Kaya ang ginawa ko, kumuha ko ng allen. So itatry ko sa allen para baklasin na lang natin ng buo yung bracket na nilagay nung dating mekaniko dyan. Kasi alam nyo mga kalayas, kaya nilalagay niyan ng bracket kasi nga mabigat yung machine. So pag nanahi yung operator, umaalog siya. Kaya may bracket yan dun sa likod at saka dito sa harap. Bali sa harap, dalawa yung bracket nya. Isa yung tinatanggal ko at meron pa dun sa kaliwa, tapos meron pa dun sa likod. Nilagyan niya ng bali tatlo yung bracket niya. Hindi ko alam kung sino yung naglagay niyan, pero goods naman yung nilagay niya kasi nga mas makakabuti yan para hindi umaalog yung makina. At dyan nga sa part na yan, ginamitan ko ng long nose yung isang nuts kasi nga
medyo nahihirapan akong kalasin siya. So ayun, sa awa naman ng Diyos, kinakamay ko na lang kasi medyo malambot na siya dyan sa part na yan. At nakikiramdam na lang ako kung malapit na ba siyang matanggal kasi nga hindi ko makita yung likod niya. Ayun, sa awa ng Diyos. At dito nga mga kalayas ay in-slow mo ko na lang para mas makita nyo yung sinasabi kong nuts. Merong lalabas dyan na araw, ituturo ko sa inyo kung yan, yung nuts na yan ang tinatanggal ko kanina. Pero nahirapan tayo kaya gumamit na lang tayo ng allen para tanggalin yung buong bracket para hindi magkaroon ng problema yung makina or magkaroon siya ng crack, no. Kaya minabuti na lang natin na tanggalin na ng buo yung bracket. Mas makakabuti kasi yon para hindi tayo magkaroon ng problema sa makina kasi tayo rin naman na mahirap. So ayun na, sisimulan ko nang baklasin yung isang bracket doon sa likod. May bracket pa kasing isa doon yan sa likod. So kailangan nating tanggalin yon para mahugot natin yung buong makina, no. So, dito sa part na to medyo nahihirapan ako kasi yung pinaka allen niya ay tumatama doon sa isang tornilyo. So nahirapan ako dito sa part na to para mailabas natin yung isang nuts. Kaya ayun, pinapersa ko siya pero tinigil ko kasi matigas siya masyado. Dito sa part na to mga kalayas, nahirapan ako kasi matigas talaga siya. Kaya dinahandahan ko lang kasi may possible na bumitak yung kanyang allen or tornilyo. Baka mamaya kasi malos thread siya, mas lalo nang may hirapan. So kaya dinahandahan ko lang, pinagtiyagaan ko ng katala para matanggal siya. So dahan-dahan lang, tiyaga-tiyaga lang, matatanggal din yan. So ayun, natanggal natin yung nuts, no. Sa pagtitiyaga natin natanggal. Hindi naman siya makalawang pero matigas lang talaga siyang tanggalin. Medyo nahirapan tayo doon. At ngayon, eto na mga kalayas, no. Apat yan na allen. Kailangan nating tanggalin. Bali 6 yan, natanggal na natin yung tatlong, bali 7 pala yan. Pero yung 3 po ay bracket lang, pinaka bracket lang sa kanya. Hindi talaga siya totally dyan sa makina. Bali DIY lang ng ibang mekaniko para wag lang umulog yung makina. So iyan, tinatanggal ko na yan. Is yan po talaga sa makina yan. Stock po yan, stock ng makina yan. So kailangan natin tanggalin yan. At meron pang tumapik sa akin, hindi ko alam kung sino yun. Tumapik sa akin, hindi ko kasi nakita kaya lumilingon-lingon ako kung sino yung. At yun na nga ang una nating tornilyo. Sa part na ito, namingiti-ngiti ako kasi yung makulit na operator pero mabait yan. Kinukulit niya ako. Kasi nga daw, yung nasa likod ko daw is mataba. So, kaya sabi ko, doon sa may isa, sinumbong ko siya. Sabi ko sa kanya, mataba ka daw. Sabi nung isang operator, yung makulit. Pero mabait yan, mga kalayas. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung operator na yun. Lalaki. Pero sobrang bait niyan, makulit lang talaga siya. Kaya naging magka-close agad kami niyan . At sa part na ito, binabaklos ko na yung pangalawa nating tornilyo. Ayan mga kalayas, so makuha na natin yung pangalawa. So diretso na tayo sa pangatlo mga kalayas, no. Hindi tayo mahirapan dito sa pangatlong tornilyo. So ayan, no. Tatlo na pala sila. Nabaklas ko na pala dyan yung isang tornilyo mga kalayas. Kaya proceed na tayo sa pang-apat mga kalayas. So ayan, binabaklas ko na yung pang-apat na tornilyo. Kailangan kasi 4 yan para may baba natin. So ayan na nga mga kalayas. So nakuha na natin yung pang-4, no. So malapit na nating ibaba yung makina. Kaya nag-relax muna ako para makapagpahinga at nilinisan ko na rin yung bababaan ng makina. So naghanap muna ako ng pwedeng isapin sa kanya
para yung is masalo natin, habang yung utol ko naman is ayun, busy. Naghihintay siya ng oras para paabuting alas 4 yung aming gawa. So nakakuha na nga ako ng tela. Pwede nating isapin sa makina para hindi tumulo yung langis or masalo, mapunasan agad natin. At inesprehan ko nga ulit, make sure lang na wala talaga siyang fibers bago natin siya ibaba, kaya dinouble spray natin siya, no? Dinoble natin yung kanyang spray para sureball tayo na walang didikit sa flooring pagbaba natin ng makina. At dito mga kalayas, sa part na to, tinawag ko na yung kuya ko para magpatulong sa kanya na ibaba namin yung makina. Pero paglapit niya, ito yung nangyari. Kaya in-slow mo ko mga kalayas. Meron pa palang isang bracket doon na hindi ko nakita, na siya yung nakakita. Kaya sinilip niya sa ilalim para tanggalin yung bracket. So lumalabas na yung bracket ay 4. So kanina ang sabi ko 3 lang yung bracket. So talagang hindi natin nakita yung isang bracket na nakita naman ng kuya ko. Kaya nagdesisyon ako na siya na lang yung tumanggal para mas mabuti. So, siya naman din yung nakakita. Kaya pinaubaya ko na sa kanya na siya na yung magtanggal. At dito nga sa part na to is sinubukan niya yung 10mm ata yung nakuha niya, pero hindi sakto. Kaya kumuha siya ng 14 na open para tanggalin. Ayun, kung mapapansin nyo, umikot siya doon sa kabila. Doon kasi yung aming mga lagayan ng makina. Titignan niya doon kung merong tool. So meron naman siyang nakita siguro, kaya ayan, bubalik na siya. At siya na talaga yung pinagtanggal natin ng bracket na hindi natin nakita. Pinabayan na natin sa kanya kasi siya yung mayroong alam niyan. Kaya pinabayan natin sa kanya. At siya rin naman yung nakakita. Kaya sinimulan niya ng iangat-angat. So naangat niya naman na. Kaya ayun, sabi ko ibaba na namin, pero mayroon pa siyang hinanap. Hindi ko alam kung ano yung hinanap niya dyan. Kaya naghintay na lang ako dito para antayin yung signal niya na ibaba na namin yung machine. Pero nagpunta pa dyan sa dulo para pala ibalik yung kanyang ginamit na open na size 14, no? So ayan, dito ako pumesto kasi mas mabigat dito sa kabila. Kaya ako nang pumesto dun sa... So dito mga kalayas, binaba na nga namin yung makina, no? In-reverse ko na lang yan para mas makita nyo yung sinulid. Nakalimutan pala naming putulin. Kaya pala nahihirapan kami na ibaba. Nawala sa loob ko yung sinulid, no? Kaya binalik namin ulit yung makina para putulin yung sinulid na maraming nakakabit. So ayan, naibaba na nga namin yung sinulid yung makina, pero hindi pa rin naputol yung sinulid. Kaya kumuha ko ng panggupit para putulin na ng kuya ko at itinali niya na rin yun para hindi na sumabog pa. Tapos siya na rin yung nag-ayos doon sa ilalim kung ano yung tumutukod. Kaya pinabaya ko muna sa kanya. At eto na nga mga kalayas, no? Naibaba na namin yung makina. Kung makikita ninyo, ayan na yung langis niya. Hopefully hindi pa naman talaga siya madumi. May mga fibers lang na naipon. So ayan yung 4 na tornilyo. Ayan talaga yung tornilyo niya na stuck sa makina. So ayan yung 4 na pinakita natin kanina. At eto naman yung bracket na sinasabi ko sa inyo, yung isang hindi natin nakita. Yan yun. Yan pala yung nakakabit, no? So dito sisimulan ko ng sipsipin yung langis gamit yung hose na maliit. So mas mainam kasi yung ganyan mga kalayas, kasi nga mas komportable kami sa ganyan. At yung mga fibers na malalaki na naipon sa loob ng langis, hindi siya sasama pagka ganyan yung sistema na
paghigop ng langis. Siguraduhin nyo lang kung gagawin nyo yan ay hindi nyo mahihigop yung langis, no? Yung langis. Konting sip-sip lang, palabasin nyo lang na malasahan nyo yung langis. Okay na yun. Tapos iduraan nyo na or iluwan nyo yung langis na nalasahan nyo. Hindi naman yan nakakalason. Kaya ayan, sinimulan ko na yung pagsip-sip. Ayun, sa awa ng Diyos, hindi naman natin nalunok at lumabas na nga. So ayan, mapapansin nyo, nakahigop ako ng konting langis at niluwa ko siya. So inantay lang natin na maubos yung langis dun sa base plate niya, no? Sa loob ng patungan ng makina para masipsip niyang lahat yung langis na hindi sumasama yung fibers na malalaki. So dito naman pinakita ko sa inyo yung aming tahi ng smacking, no? So ito pala yung gawa ng ibang company dito sa amin tinapos. So kanina ito yung makulit na kumakausap sa akin, ha, yung tumapansin niyo, tumatawa ako. Ayan, siya yun. Makulit yan pero mabait din yan. Ayan, no? Mabait din to pero minsan may pagkamanyak. Dito kasi sa kanila walang mali siya yung mga bagay-bagay na nakikita nila. Yung mga ganyan, walang mali siya sa kanila yan. So dito sa part na to mga kalayas, no, tinatanggal ko yung filter sa likod ng makina. So kailangan kasi linisin natin yun mga kalayas. So dito mga kalayas, tinawag ako kasi meron daw sira yung jack press machine. So pinuntahan muna natin para malaman natin kung ano yung problema para maayos natin yung jack press machine, no? So pagbalik ko, tinuloy na natin yung ating ginagawa na pagtanggal ng filter doon sa likod ng machine. So dahan-dahan lang sa pagtatanggal niyan mga kalayas, no, kasi maliit lang yung tornilyo niyan. Huwag natin persahin yung tornilyo. So 3 tornilyo ulit yan mga kalayas. So papakita ko sa inyo, ayan, oh. 3 yan mga kalayas. Ayan yung isa, oh. So ayan, 3 siya. Maliliit lang siya at mga payat, kaya ingat-ingat tayo mga kalayas. At dito mga kalayas, na buksan na natin yung filter at natanggal na natin, no. So dito mga kalayas is talagang hindi na pwede yung filter niya, madumi na siya. So eto mga kalayas, palitan na tong air filter o filter kasi every 6 months pinapalitan to dapat, kaya eto. Pero yung mga nauna natin ay mga bago pa naman, so hindi na natin pinalitan. Eto, wala na yan, maitim na siya, oh. Ayan. O kailangan na talaga siyang palitan. Maitim na, hindi na po pwede. So hanap tayo ng bago dito. Saglit lang, hanap lang tayo ng bago. So wala tayo nakitang bago. Ito yung luma. Lamin nyo, admin. Wala tayong nakuha mga kalayas. So ito na lang muna siguro, isprayan lang natin. Mas okay pa to dun sa kanina. Ayan, o. Ba? Ayan. O. Buo pa siya. Ito lang muna. So dito mga kalayas is nililinisan ko na yung pagpapatungan natin ng makina para ibalik yung makina. So ito yung rubber base mga kalayas, no. So sira-sira na siya. Mga bitak-bitak na, putol-putol na. So mamaya lilinisan na lang natin yan kasi wala tayong stock ng rubber base. So tabi muna natin siya. Dito muna tayo mag-focus sa may lagayan ng langis para linisin natin itong mabuti para pagbalik natin ng makina is good condition siya, para hindi rin tayo pagsimulan ng stock ng makina, kasi pag hindi yan malinis at may mga dumi, babarayan dun sa may pinaka screen na humihigop ng langis. Doon hindi makakadaloy ng maayos yung langis. Diyan magsisimula ang stock up ng makina. So ayan, ito mga kalayas, yung tinuturo ko na yan, yan ay magnet. So
tatanggalin natin yan kasi may mga langis yan sa loob. Ayan, so binubuksan natin. Pag open nyo yan mga kalayas, pag luwag nyan, meron yan langis pa sa loob na natitira. Kaya dapat nyo rin yan na tanggalin. Magnet lang naman yan at mababaw lang. Ang purpose niyan is para pag merong mga nalaglag na tornilyo, is hindi siya pumunta ron sa higupin ng pump ng ating makina. So, ito yung ating rubber base mga kalayas, no? Talagang, ano na siya, lasog-lasog na, putol-putol na. So, wala tayong magagawa dyan kasi wala tayong stock niyan mga kalayas, no? Ayan, no? Putol-putol na siya. So, pagpangit kasi yan, putol-putol na, hindi lalapat yung ating makina. May possible na sumingaw or magtagas yung langis. Kung wala nang ibang remedyo, iayos na lang natin yung ating pagkakalagay. Pagbalik natin, ilapat na lang natin ang ayos para maiwasan natin yung tagis ng langis or singaw. Western.